Hoy, nabalitaan mo na ba? Tahimik na napasulyap si Adeline sa kanyang mga kasamahan na nagkukwentuhan. Ang alin na naman ba? Ikaw ha? Lahat na lang yata ng chismis na sasagap mo Sita ng isa sa mga to. Sus, manahimik ka na nga lang. Makinig ka na lang din. So, eto na nga. May bigating bisita raw ngayon si Maman Sir. Anito, na tila kinikilig na hindi mapaliwanag. Abay, sino na naman daw? Patuloy lang na nakikinig si Adeline habang nag-aayos. Isa siyang cruises ang sikat na restaurant sa kanilang lugar. Kaya naman hindi na siya nagulat nang marinig ang pinagbubulungan ng kanyang mga kasama. Diyos ko, hindi kayo maniniwala. Sino ba kasi? Pabitin ka masyado Tumalon-talon to habang pinapalo-palo ang kausap. Si Mr. Zeus Villa de Jesus. Yung sikat na pogi at masarap na chef. Napatakip ng kanyang tenga si Adeline nang magtilian ng mga kasamahan niya. Hindi niya alam kung anong meron sa taong pinag-uusapan nila, pero bahis sa mga reaksyon ng mga to, mukhang kilala at sikat ang tinutukoy na tao ng mga ito. OMG! Kailangan ko maging maganda. Kailan daw ba darating si Mr. Villa de Jesus? Nagsimula nang magtilian ng mga kasamahan niya, kaya naman napailing na lang siya bago lumabas saglit para puntahan ang kanyang anak na hanggang ngayon hindi pa rin kumakain ng maayos. Namomroblema na siya rito dahil ilang araw na kasi itong hindi kumakain ng maayos kahit na siyang nagluto ng pagkain. Nababahala siya na baka magkasakit ang anak niya at maospital na naman to. No, palagi po akong pinagluluto ni Mama, pero mas masarap po itong luto ninyo. Natigilan si Adeline nang marinig niya ang boses ng kanyang anak sa di kalayuan. Is that so? Tanong ng isang baritonong boses. Mabilis naglakad si Adeline sa pinanggagalingan ng mga boses na yon. Yes po, parang mas gusto ko na po yung mga luto po ninyo. Bibong sagot ng kanyang anak. Nakita niya itong nakaupo at may katabing isang lalaking nakangiti habang nakatingin kay Kiara. Kung ganon, ipagluto na kita palagi. Kiara! Tawag niya sa anak at mabilis tong nilapitan. Sinuri niyang kabuuan ng bata. Maayos naman to. Walang kahit na anong sugat o kakaiba sa katawan nito. Sa makatwid, maaliwalas ang mukha nito at ganadong-ganadong kumain ng spaghetti. Mama! Masayang tawag nito sa kanya. Kanino galing yung kinakain mo? Galing po kay Mr. Chef po. Nakangiting sabi nito at muling sumubo sa hawak nitong pagkain. Mabilis namang kinuha yun ni Adeline at inamoy. Dory, walang lason yan. Anang lalaking kasama ng kanyang anak. Mama, masarap po yung luto niya. Sinabi ko na sa'yo, diba? Na huwag kang sasama sa mga strangers, diba? Tapos hindi ka pwedeng kumain ng pagkain na hindi ako naluluto. Paano lang kung ma-food poison ka na naman Gusto mo bang ma-admit na naman sa ospital? Excuse me? Sa palagay ko'y wala ka namang dapat na ikabahala pagdating sa pagkain. I'm a chef at sinisigurado kong malinis ang lahat ng pagkain inihahain ko sa mga guest ko. Paliwanag ng lalaki. Nasabi na rin sa akin ni Kiara na food poison na siya noon at hindi siya makakain ng maayos dahil bumabalik sa kanyang takot sa nangyari sa kanya noon. Mama, masarap po magluto si Mr. Chef. At look at me, I'm totally fine. Sagot ng kanyang anak habang pinapakita ang sarili sa kanya. I guess everything is okay now. It's almost time. I have to go. See you around, Kiara. Tumayo na ang lalaki. Ginulo pa nito ang buhok ng kanyang anak bago tuluyang umalis. Sinundan niya ng tingin ng lalaki at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng gaan ng loob dito at parang may gusto niyang magsisi dahil hindi man lamang siya nakapagpasalamat ng maayos dito dahil ngayon kumakain ng maayos ang kanyang anak. Look who's here! Napatingin si Adeline sa pinto ng kanilang bahay nang may pumasok na lalaki mula roon. Tito Sander! Masayang wika ng kanyang anak nang makitang matalik ng kaibigang si Sander. Hello, little princess.
Binuhat ni Sander ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Kamusta na ang baby ni Tito Sander ha? Hindi ka ba nagkukulit sa mama mo? No, mabait ako, Tito. Actually, I ate a lot today. Nagtatakang tumingin naman si Sander sa kanya. Napakipit balikat na lang si Adeline. May nakilala kaming chef sa resto kahapon. Ang galing niya dahil parang naibalik niya ang appetite ni Kiara. Medyo naging ganado na ulit kumain ng anak ko. Nagliwanag naman ang mukha ng lalaki dahil sa narinig. That's good. Sana'y magtuloy-tuloy ng ganito. Ngumiti si Adeline sa lalaki, pero ang totoo nun, napapaisip pa rin siya hanggang ngayon kung sino ang lalaking yun at paano nito nagawang mapakain si Kiara ng ganun kadali. Kamusta na kayo? Tanong ni Sander sa kanya nang makatulog na si Kiara sa kwarto nito. Ayos naman kami rito, Sander. Salamat ulit sa pagdalaw. Naging masaya si Kiara. Wala yun. Sana hindi lang si Kiara naging masaya sa pagdalaw ko rito. Napatingin si Adeline sa lalaki. Nakatingin din pala to sa kanya at pinagmamasdan ng kanyang muka. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang minuto, kaya naman nakaramdam ng pagkailang si Adeline at siya nang unang nag-iwas ng tingin mula rito. Huminga siya ng malalim para alisin ang tensyon na namumuo sa kanyang dibdib. Lumalalim na ang gabi. Mabuti pa'y umuwi ka na. Magmamaneho ka pa. Malayo pang uwian mo, Sander. Pag-iiba niya ng usapan. Alam niya, hindi manhid si Adeline. Alam niya na hindi lang si Kiara ang pake ni Sander sa bahay nila. Matagal na ito nagpaparamdam sa kanya ng ibang bagay, pero wala sa isip niyang magpaligaw sa kahit na kanino. Hindi siya interesado sa kahit na sinong lalaki. Gusto niyang ibuhos ang lahat ng pagmamahal niya sa anak niya at wala ng iba. Adeline, bawal pa rin ba? Huminga siya ng malalim bago to harapin. Sander, alam mong wala sa isip kong magmahal ng ibang lalaki, di ba? Alam ko naman yun. Pero hindi naman kita sasaktan eh. Hindi ko naman kayo sasaktan ni Kiara. Hindi ako tutulad sa kupal na tatay ni Kiara na iniwan kayo sa ere. Magpapakaama ako. Magpapakaasawa. Ipaparamdam ko sa inyo yung bagay na hindi nagawang iparamdam sa inyo ng lalaking yun. Madamdaming wika ni Sander, pero hindi na nalusaw ang yelong nakabalot sa kanyang puso. Lumamlam ang mga mata ni Adeline bago mag-iwas ng tingin. Sorry, Sander, pero mas mahal ko ang anak ko. Mas importante siya sa akin. Sa ibang babae mo na lang ibigay ang pagmamahal mo na yan. Sa babaeng tatanggapin ka ng buong buo. Mahinang tumawa si Sander, pero dama niyang bigat at pait ang boses nito. Gumagabi na nga. Mauna na ako, Adeline. Nakangiting sambit nito bago tumalikod. Bumigat naman ang dibdib ni Adeline dahil sa nangyari, kaya muli niyang tinawag ang lalaki. Sander? Mabilis tong humarap sa kanya. Ngayon ay nakita niya na ng malino ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin. I'm really sorry. Malungkot man ang mga mata, kahit nasasaktan na ang puso, mas piniling ngumiti ng lalaki sa kanyang harapan. Ayos lang. Naiintindihan ko, Adeline. Mag-iingat kayo ni Kiara dito Tawagan mo lang ako kapag may kailangan kayo. Hindi na siya hinintay ni Sander na makapagsalitang muli. Tumalikod na ito at umalis sa kanilang bahay. Naiwang mag-isa si Adeline sa labas ng kanilang bahay. Tumingala siya sa madilim na kalangitan na puno ng bituin. Napapaisip na naman siya kung bakit nalagay na naman siya sa ganung sitwasyon ng kanilang buhay. Mag-behave ka muna habang nag-work si Mama, okay? Huwag din kung sino-sinong kinakausap mo, lalo na kapag hindi mo kakilala. At ang huli, Huwag kakain ng pagkain na galing sa kung saan. Pagpapatuloy ni Kiara, sasabihin niya palang dapat. Napangiti na lang siya. Alam niyang matalinong bata ang kanyang anak, kaya alam na nito ang mga dapat gawin habang nagtatrabaho siya. Okay, kapag may kailangan ka, nandyan si Tita Glenn. Sabihan mo na lang siya, okay? Ngumiti sa kanyang anak at nag-thumbs up. Okay, Mama. Galingan mo po sa work mo, I love you big time.
Nalulusaw ang puso ni Adeline dahil sa pagmamahal ng kanyang anak na pinaparamdam nito sa kanya. Matapos yung masiguradong ayos ng kanyang anak, umalis na siya para pumunta sa kanyang trabaho. "Good day, everyone!" Bati sa kanila ng kanilang manager. "We have an important guest today at magkakaroon tayo ng live cooking show for him. Ngayon, kailangan ko ng isang staff na makakatulong sa kanya sa mangyayaring show." "Si Mr. Villa de Jesus na ba yan?" Bulong ng mga kasamahan niya. "Dapat akong mapili. Kapag nangyari yun, daig ko pang nanalo sa loto." Anang isa pa. "Lord, ipanalo mo na po sa akin to." Hindi pa rin maintindihan ni Adeline kung bakit marami sa kanyang mga kasamahan ang nangangarap na makasama ang taong yun. Nagkibit-balikat na lang siya at naghanda ng mga gamit dahil alam niyang hindi siyang mapipiling makasama ni Mr. Villa de Jesus. "Miss Adeline Lundell?" Agad na napaangat ang tingin si Adeline nang marinig niya ang kanyang pangalan. "Ma'am, ikaw ang sasama kay Mr. Zeus Villa de Jesus sa mangyaring cooking show." Napaawang na lamang ang mga labi ni Adeline nang dahil sa narinig. Hindi pa man siya nakakasagot nang muling magsalita ang kanyang kausap. "That's all. Mag-ready ng lahat dahil mag-start na ang show. Miss Adeline, be ready." "Ma'am?" Nawala na siya ng pagkakataong magsalita nang talikuran na sila ng kanilang manager at iwan sila. Ramdam ni Adeline ang mabibigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Hindi siya malapit sa mga kasamahan niya, kaya ramdam niyang tensyon at panghuhusga ng mga to nang dahil sa naging desisyon ng kanilang manager. Alanganin siyang ngumiti sa mga ito, pero sinipat na lang siya ng mato mula ulo hanggang paa bago siya irapan at talikuran. Narinig niya pang ilang bulungan ng mato, kaya napabuntong hininga na lamang siya. "Ay, hindi ko rin naman ginusto to." Mahinang bulong niya bago maghanda para sa mangyayaring show. Marami na ang taong naghihintay sa kanila sa labas. Kinakabahan si Adeline at nanlalamig habang hinihintay na tawagin ang pangalan nila ng kanyang makakasama. Pero ang pinagtataka niya kung bakit parang wala pang pinaka-guest nila sa araw na yun. "Andito na ba siya?" Sabi ni manager, "Maaga lang darating ang guest namin." "Nasa na kaya si Mr. Zeus?" Bulong niya habang tumanaw-tanaw sa kanyang paligid. "Do you need something from him?" Napaigtad siya ng may isang lalaki ang bigla nilang sumulpot sa kanyang tabi. "Ay, Diyos mio!" Gulat niyang sambit. Natawa naman ang lalaki sa kanyang harapan. "Magugulatan ka pala. Sorry ah. So, may kailangan ka nga ba sa taong hinahanap mo?" Nakilala niya ang kanyang kaharap. Ito ang lalaki nagpakain sa kanyang anak habang nasa trabaho siya nung isang araw. May show kasi kami. Ilang minuto na lang magsisimula na yung show. Pero wala pa rin siya. Alam ko namang VIP siya. Pero wag naman sana niyang hayaang masayang ang oras ng iba nang dahil lamang sa kanya." Reklamo niya rito dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung nasasayang ang oras niya nang dahil lamang sa paghihintay. "Oh, is that so? Well, tama ka nga. Hindi ko dapat sinasayang ang oras ng iba dahil ang convenient para sa akin. Don't worry, this will be the last time na malilate ako. Ipinagluto ko pa kasi ng pagkain si Kiara kaya na-late ako sa call time. Sorry, Miss Adeline." Nangunot ang noo ni Adeline nang dahil sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang kaharap nang may isang bagay siyang napagtanto. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata, pero bago pa man siya makapagsalita, tinawag na sila sa loob. Kinindatan siya ng lalaking kaharap niya bago siya nito talikuran. Napatakip na lang siya ng kanyang bibig nang mapagtanto niya ang si Zeus at ang Mr. Chef na tinatawag ng kanyang anak ay iisa lang. Labis-labis ang kahihiyang nararamdaman ni Adeline dahil harap-harapan siyang nagreklamo patungkol kay Zeus nang hindi namamalayang kaharap na pala niya ito. Naging maayos naman ang show kahit na halos mailang na siya sa pagkilos. Pinilit pa rin niyang maging professional hanggang sa matapos yon. "Great job, Miss Adeline. Thank you for joining with me." Ani Zeus nang matapos na ang kanilang show. Nag-init ang mukha ni Adeline dahil sa labis na kahihiyan.
Thank you rin po, Mr. Zeus. Pasensya na rin po pala sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko That's alam. okay. Tama ka rin naman. Tsaka, huwag na masyadong maging formal sa akin. Mas gusto ko yung kung paano ka makitungo sa akin before. Paano? See you around, Miss Adeline. Ngumiti si Zeus sa kanya bago magpaalam. Napahawak na lamang sa kanyang dibdib si Adeline dahil sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Akala niya dahil sa kaba o pagkapahiya lang yun pero parang may iba. Parang kakaibang pinapahiwatig sa kanya nito. Mama, are you tired? Tanong ni Kiara sa kanya habang nag-aabang sila ng masasakyan pa uwi. Yes, ang daming work ni Mama ngayon Sorry ha, hindi na kita naasikaso kanina. Nakakain ka naman ba ng maayos? Yes po, Mama. Dinalhan po ako ni Tita Glenn ng foods po kanina. Marami po ako nakain dahil masarap po yung dala ni Tita Glenn. Napangiti na lang siya. Kahit na nakakaramdam ng pagod dahil sa kanyang trabaho, para yung nawawala dahil sa kanyang anak. Kaya hindi niya napigilang yakapin to. Mama? Nagtatakang usal ni Kiara. Wala. Thank you for being a good girl, Kiara. Love na love ka ni Mama. Love rin po kita, Mama. Sorry po kung nahihirapan ka sa pagtatrabaho ng dahil po sa akin. Kung may papalang po sana ako. Doon na nga tuluyang natigilan si Adeline. Hindi kilala ni Kiara ang ama nito. Hindi rin kasi nakikitaan ng dahilan ni Adeline upang ipakilala pa kay Kiara ang lalaki na hindi sila nagawang panindigan noon. But I can be your mama and papa at the same time, diba? Masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang. Pero masasaya kung tatlo kayo. Napatingin sila sa lalaking nakatayo sa kanilang likod. Mr. Chef! Masayang tawag ni Kiara sa lalaki. Hello there, little princess. How are you, Mr. Chef, we meet again. Ani Kiara tumakbo palapit kay Zeus para yumakap dito. Hindi niya na napigilan ang kanyang anak. I told you, andito lang ako. Gabi na. Bakit andito pa kayo? Naghihintay po kami ng taxi, Mr. Chef. Pauwi na rin po kami ni Mama. Gabi na. Medyo madilim pa rito. Hindi ligtas kung dito maghihintay ng taxi. Isa pa, madalang dumaan ang taxi rito. Paano kung sumabay na lang kayo sa akin? Saan ba ang bahay ninyo? Agad namang umalma ang damdamin ni Adeline nang dahil sa narinig. Hindi na po, sir. Nakakahiya po't makakaabala pa po kami. Baka rin po may dumaan na taxi rito maya-maya. Salamat po ng marami sa pag-aalala. No, that's okay. Wala na rin naman akong gagawin . Isa pa, andito na yung kotse ko. Mas mabuti pa na ihatid ko na kayo. Wow! Kotse niyo po yun, Mr. Chef. Wow, ang ganda naman. Ang yaman niyo pala talaga. Manghangwi ka ni Kiara nang makitang maganda at mamahaling sasakyan ni Zeus sa likod nito. Yup. Gusto mo bang sumakay riyan? Agad namang tumango ang kanyang anak nang marinig nito ang tanong ni Zeus. Tumingin si Zeus sa kanya at nagkibit balikat. Napabuntong hininga na lamang siya at kahit nahihiya, wala silang ibang pinagpilian kung hindi ang sumakay sa kotse nito at ituro ang daan dito papunta sa kanilang bahay. Tapos, Mr. Chef, sobrang sarap po ng luto mo talaga. Kapag magbe-birthday po ako, ikaw na lang po magluto ng foods ko, ha? Papapuntahin ko po yung mga classmates ko. Napapailing na lamang si Adeline nang dahil sa kadaldala ng kanyang anak. Simula nang makasakay sila sa kotse ni Zeus, hindi na huminto ang bibig nito sa kakakwento. Malang talent fee ko . Pero kung invited ako sa birthday mo, syempre, libre na lang yun. Napatili si Kiara at agad tumingin sa kanya. Mama, isulat mo na po yung name ni Mr. Chef sa mga invited sa birthday party ko, ha? Napangiti na lamang si Adeline dahil nakikita niyang masaya ang kanyang anak. Hindi niya na maisip na nakakaya para kay Zeus ang hinihiling nito, lalo na at alam niyang abalang tao to. Pero dahil nakikita niyang ito ang bagay na magpapasa kay Kiara, ayos lang sa kanya nalunukin ang kanyang dignidad para sa kanyang anak. We're here.
Inihinto ni Zeus ang kotse nito sa harap ng kanyang bahay. Bababa na sana sila nang maunahan sila ng lalaki at pinagbuksan ng pinto. Mr. Chef, thank you so much po ah. See you po sa birthday ko. No worries. Excited na ako para sa birthday mo. Nakangiting sagot ni Zeus sa anak niya. Kiara, mauna ka na muna sa loob ng bahay. Masunuri si Kiara at agad ginawa ang sinabi niya. Pumasok to sa kanilang bahay at naiwan silang dalawa sa labas. Nang masiguradong wala ng anak, ay hinarap na niya si Zeus. Maraming salamat po ulit, Mr. Villa de Jesus. Nakaabala po kami. Pagpasensya niyo na rin po pala yung anak ko. Medyo may kadaldalan po yun eh. Mahina namang tumawa si Zeus bago tanawin ang kanilang bahay. Wala naman sa akin yun. Natutuwa nga ako sa kanya eh. Sobrang sayang kasama ni Kiara. Kaya nga po kahit kaming dalawa lang, masaya na po kami. Lumalali na po ang gabi, Mr. Zeus. Just call me Zeus. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko nang masyadong formal. Itinaas niya ang kamay nito sa kanyang harapan. Friends? Kahit na naiilang at nagdadalawang isip, kinuha tinanggap niya ang kamay ni Zeus at ngumiti rito. Friends. Nagintian silang dalawa bago mapagpasya ni Zeus na umalis na. Pinanood ni Adeline nang makaalis ang sasakyan nito bago siya akbang papasok sa kanilang bahay. Pero bago pa man siya tuluyang makapasok, may nagsalita sa kanyang likod. Sino yun? Napahawak na lamang sa kanyang dibdib si Adeline nang dahil sa labis na pagkagulat sa biglaang pagsulpot ni Sander. Sander? Anong ginagawa mo rito? Grabe, nagulat ako. Ani Adeline nang makahinga siya ng maluwag. O wala. Napadaan lang ako. Bibisitahin ko lang sana kayong dalawa ni Kiara eh. So, tumatanggap ka na ng manliligaw? Nangunot ang noo ni Adeline sa kanyang narinig. Ha? Manliligaw? Hindi ko manliligaw si Zeus. Katrabaho ko lang siya. Mataman siyang tingnan ni Sander. Sinusukat kung nagsasabi ba siya ng totoo. Huminga to ng malalim bago mapabuntong hininga. Sige na, pumasok ka na. Mukhang pagod ka. Papunta na lang ulit ako rito. Magsasalita pa sana siya, pero tinalikuran siya nito at iniwan na may pagtataka sa nangyari. Nagkibit-balikat na lamang si Adeline bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sa mga nakalipas na araw, naging malapit sa isa't isa sina Zeus at Adeline. Sa mata ng mga katrabaho nila, profesional silang kumilos. Pero pagkatapos ng oras ng kanilang trabaho, para silang isang buong pamilya. Hindi inaasahan ni Adeline na magiging ganun kalapit ang lalaki sa kanilang mag-ina na halos masanay na sila na nandiyan ang presensya ni Zeus. Mr. Chef! Masayang tawag ni Kiara sa lalaki nang dumating si Zeus sa birthday party nito. Dumating ka! Di ba nag-promise ako sa'yo? Ito, may gift for you. Inabot ni Zeus ang dala nitong maliit kay Kiara. Hindi naman na nakapaghintay pa ang kanyang anak at agad niyong binuksan. Halos manlaki ang mga mata nila nang makitang isa itong mamahaling kwintas. Zeus, sobra naman yata tong regalo mo. Hindi naman dapat ganito nga mahal ang binibigay mo sa anak ko eh. Ani Adeline dahil sa unang tingin pa lang. Alam niya na hindi biro ang halaga ng kwintas na hawak ni Kiara ngayon. No, that's okay. Mukha namang bagay na bagay kay Kiara ang kwintas na yan eh. Kaswal itong paliwanag bago kuhanin sa kamay ni Kiara ang kwintas at isuot yon sa lieg ng kanyang anak. See? She's beautiful. Wow, Mama! Ang ganda po! Bagay na bagay po sa akin. Napangiti na lamang si Adeline nang makita ang kanyang anak. Thank you so much po, Mr. Chef. You're most welcome, little princess. Nang makapagpasalamat, ay agad silang iniwan ni Kiara upang ipagmalaki sa mga kaibigan nito ang regalo ni Zeus. Napapansin din ni Adeline ang ilang bisita nila na kanina pa sinusulya pa ng lalaki na kasama niya. Siguro'y nakikilala ng mga to si Zeus. Nasa kalagitnaan ng kasiyahan ng birthday party ni Kiara nang biglang dumating si Sander.
Napatayo si Adeline nang may isang bagay siyang napagtanto. Sander, Pumunta na ako, kahit hindi ako invited. Yearly naman kasi tayong nagse-celebrate ng birthday ni Kiara eh. Kaya, inibita ko na yung sarili ko. napalunok na lang si Adeline dahil nakalimutan niyang ipadala kay Sander ang invitation para sa birthday party ni Kiara. Hindi naman sa ganon, Sander. Nakalimutan ko lang talaga yung invitation mo. Sorry. Ngumisi si Sander bago tingnan si Zeus na nasa kaning tabi at tahimik na nakikinig sa kanila. Ako nakalimutan mo? Pero ibang tao, hindi? Pagtukoy nito kay Zeus. Adeline, everything's good? Tanong ni Zeus ang maramdaman ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Sander. Yeah. Anyway, Zeus, si Sander, kaibigan ko. Formal lang umiti si Zeus dito bago ilahad ang kamay sa harap ni Sander. Nice to meet you, bro. Mahinang natawa si Sander. Imbis na tanggapin ang kamay ni Zeus, hindi nito pinansin ng lalaki at mas piniling lapitan ng anak niya na masayang nakikipaglaro sa mga bisita nito. Agad namang humarap si Adeline kay Zeus upang manghingi ng paumanhin. Zeus, pasensya ka na sa inasal ni Sander ha. May hindi lang kami pagkakaintindihan. Pwede bang iwan mo na kita rito? Kakausapin ko lang saglit si Sander. That's okay, Adeline. Just take your time. Nahihiyang ngumiti si Adeline kay Zeus bago niya lapitan si Sander na alam niyang hindi magandang timpla. Sander. Tawag niya pero hindi siya nito pinansin. Sander, I'm really sorry. Nabisi lang talaga ako. Pero ibang tao, naalala mo, Adeline. Sabihin mo nga sa akin, naniligaw ba sa iyong kupal na yun? Watch your words, Sander. He's Zeus. And he's one of my bosses. Kaya ayusin mong pagtrato mo sa kanya. Ani Adeline nang magpanting ang kaning tenga nang dahil sa tinawag ni Sander sa lalaki. Kaya pala todo dikit ka kasi boss mo siya. Ano? Ganun ba ang mga gusto mo? Mapepera? Kaya pala hindi mo magawang payagan akong maligaw sa'yo. Dahil mapera ang gusto mo. Nagsalubong ng mga kilay ni Adeline nang dahil sa sinabing yun ni Sander. Ano bang pinagsasabi mo, Sander? Hindi ko maniligaw si Zeus. At alam mo ang rason ko kung bakit hindi ako nagpapaligaw sa kahit na sino. Talaga? Kasi, ibang nakikita ko sa sinasabi mo, Adeline eh. Ako ang mas matagal nang nagpaparamdam sa'yo. Pero mukhang bibigay ka kaagad dyan sa lalaking yan. Pakawala ka. Hindi na natapos si Sander ang kanyang sasabihin nang malakas siyang sampalin ni Adeline. Hindi ako nagpapaligaw sa kahit na kanino. At kung tulad mo lang din ang maniligaw sa akin, hindi na lang, Sander. Hindi ko kayang magmahal ng isang tulad mo na huhusga ng buong pagkatao ko ng dahil lamang sa nakikita mo. Nanginginig ang mga labi ni Adeline habang sinasabing mga katagang yun. Nagiinit din ang gilid ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Sander na mukhang natauhan na ngayon. Mama? Nabalik sa kanyang ulirat si Adeline nang nilapitan siya ni Kiara at hinawakan ng kanyang kamay. Mabilis niyang pinahid ang luhang kumuwala sa kanyang mga mata. Napakurap-kurap pa siya dahil doon niya lamang napagtanto na naagaw na pala nila ang atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Adeline. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay. Pagtingin niya nakita niyang nag-aalalang mga mata ni Zeus habang nakatingin sa kanya. Let's go. Nandiyan ang assistant ko. Ayaan mo muna siyang mag-ayos dito. Hindi na siya nakapagsalita nang hilahin na siya ni Zeus paalis sa lugar na yon para iwas sa kahihiyan. Dinala siya nito sa labas at agad na pinawi ang luhang hindi niya namalayan na nagkalat na pala sa kanyang pisngi. Shh. It's okay. Umiyak ka lang. Napahigbi na lamang si Adeline. Inihilig ni Zeus ang kanyang ulo sa malapad nitong dibdib upang aluin siya. That's okay, Adeline. I'm here. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang may makakita ng kanyang kahinaan. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang kanyang sarili na pakawalan ng maluhang matagal niyang inipon sa kanyang loob. Ilang linggo nang nakalilipas
simula nang mangyari ang gulo sa birthday ni Kiara. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Sanders sa kanila. Maganda na rin yun dahil hindi alam ni Adeline kung paano haharapin ng lalaki matapos ang mga sinabi nito sa kanya. Good morning! Nakangiting bati ni Adeline sa isa sa mga kasamahan niya na naabutan niya sa locker nila. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa bago irapan at talikuran. Nagtataka siya dahil wala siyang matandaan na may nagawa siyang hindi maganda sa tao na yun. Ano nangyari doon? Tanong niya sa kanyang sarili at napakibit balikat na lang. Nagbihis at pumasok pero napapansin niyang kakaibang tingin na binabato ng mga tao sa kanyang paligid. Para bang may nagawa siyang kasalanan at sa mga oras na to, pinag-uusapan siya ng mga tao. Napalunok na lamang si Adeline. Iba talaga kapag higad na ang dumapo sa'yo mismo. Mangangati ka talaga. Anang isa sa mga katrabaho niya. Totoo, akalain mo, harmless sa labas, pero may katipalang tinatago? Anang isa pa, at naghagik-hika ng mato bago siya tapunan ng tingin. Nakakahiya. Gusto pa yatang ipaako kay Mr. Villa de Jesus ang anak niyang walang ama. Sabat pa ng isa. Wala siyang alam sa pinag-uusapan ng mato, pero malakas ang kutob ni Adeline na siyang pinupunto ng mato. Dahil sa kung paano siya nito tingnan at ang mga binibitawang mga salita ng kanyang kasama ay parang may malalim na kalugang nais iparating. Ay, kunwari pang walang interes, pero pakipot lang pala. Nakakalungkot lang, kasi nakikita ko ang future ng bata na yon. Kasi kung anong puno, siya ring bunga. Lalaki ring malandit makating anak. Malakas na binagsak ni Adela ng hawak niyang tray at walang buhay ang mga matang tiningnan ng kumpulan ng mga babae na alam niyang siyang pinag-uusapan. Kung may problema kayo sa akin, kausapin niyo ako ng maayos. Hindi yung nagpaparinig na kayo ng ganyan. Tumaas ang kilay ng isa sa mga to at mataray siyang hinarap. O ano? Tinamaan ka ba? Hindi ka ba makailag? Dahil totoo na malandi at makati ka? So ako nga pinag-uusapan ninyo. Anong problema niyo sa akin? May nagawa ba akong mali sa inyo? Ni hindi ko nga kilala eh. Tapos pagsasalitaan niyo ako ng ganyan? Ay, bakit? Masakit ba para sa iyo ang marinig ang katotohanan na malandi ka at magmamana sa iyong anak mo? Hindi na natuloy ng babaeng na nasa harap niya ang sasabihin nito nang gawaran niya ng mabigat na sampal ang mukha nito na may makapal na make-up. Pumapayag akong pagsabihan niyo ako ng kung ano-ano. Pero wag na wag mong pagsasalitaan ng anak ko na walang kinalaman dito. Hindi mo ako kilala. Hindi mo kami kilala para pagsalitaan mo ng ganyan. Lalo ng anak ko. Nagulat naman siya nang gantihan siya nito at itulak. Napaupo siya dahil sa lakas ng pagkakatulak nito sa kanya. Malandi ka! Alam mo na may anak ka na, pero pinapakita mo pa sa kanya kung paano mo landin si Mr. Villa de Jesus. Ganyan ka pa kadesperado at kating-kati ka na, ha? Magpapakamot ka na sa may pera? Ganyan ka ba talaga? Galit nitong tanong at nagulat siya nang sugurin siya nito at hablutin ang kanyang buhok. Malandi ka! Kung magpapakamot ka, dun ka sa iba. Alam mo kung gaano kalinis at kaprofesional ni Zeus para pumatol sa isang katulad mo. Aray! Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala akong alam sa sinasabi mong yan. Huwag ka nang magmangmaangan. Alam na ng buong sanlibutan na nilalandi mo si Zeus. Ikaw ang sumisira sa magandang imahe niya. Napaigik na lamang si Adeline dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako! Malakas sinulak ni Adeline kaharap niya at nagulat siya nang bumagsak to sa sahig. Pero ang mas lalong kinagulat niya ay nang makita nila si Zeus kasama ang manager nila. Anong kaguluhan to? Galit na tanong ng kanilang manager. Mabilis namang tumayo ang nakaaway niya at lumapit kay Zeus. Ay, nakita niyo bang ugali ng babaeng yan? Dapat dyan tinatanggal sa trabaho. Patapon ng ugaling basura. Tiningnan siya ni Zeus. Walang buhay ang mga mata nito
At nang makita niya yon, para bang may kumurot sa kanyang puso sa pag-aakala nga galit ang lalaki sa kanya. Masama ang ugali ni Adeline. Mapagpanggap. Pwede bang manahimik ka? Ang sakit sa tenga ng boses mo. Malamig na wika ni Zeus bago lagpasan ng babae at lumapit sa kanya. Maingat nitong inangat ang braso niya na puro kalmot. Sinimulan din itong ayusin ang magulo niyang buhok. Ang daming nakakakita. Pero wala man lamang tumulong kay Adeline. Wala man lang nagpahinto ng away. Ganito ba ang lahat ng staff and crew sa restaurant na to? Tanong ni Zeus habang abala sa pag-aayos sa kanyang itsura. Kung ano man ang alam at nakita nyo, iyon ang paniniwalaan nyo. Sino ba kayo para paglaanan namin ang oras ni Adeline at ipaliwanag kung ano nga ba talagang meron sa pagitan naming dalawa? Zeus. Gulat niyang tawag rito dahil alam niyang mas lalong lalala ang sitwasyon dahil sa mga salitang binibitawan ni Zeus. Wala kayong pakialam kung sino ang mamahalin kong babae. Sino ba kayo? Ano bang karapatan ninyo? May katayuan ba kayo sa buhay ko para diktahan kung ano at sino ang dapat kong mahalin? Tiningnan siya ni Zeus diretso sa mga mata. May pangalan ako. Magandang imahe ko sa publiko. At kung ang pagmamahal ko kay Adeline ang makakasira ng lahat ng meron ako, mas gugustuhin ko na yun. Mas gugustuhin kong kamuhian ng lahat kaysa masaktan ng babaeng alam kong nagpapakalma sa akin sa gitna ng kaguluhan. Saglit nitong nilingon ng manager nila bago muling magsalita. Gusto kong tanggalin mo lahat ng staff at crew ninyo. Hindi aasenso ang restaurant na to kung ganyan ang mga tauhan ninyo. Pagkatapos ay hinili niyang babae paalis sa lugar na yon. Sa pangalawang pagkakataon, niligtas na naman siya ng lalaki mula sa kahihiyan. Nakayuko lang siya habang naglalakad silang dalawa ni Zeus. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga kamay pero para siyang nawalan ng lakas. Iniisip niyang mga narinig niya kanina at pilit na pinoproseso sa kanyang isipan. Hinihiling niya na sana hindi totoong mga yon at sinabi lang ni Zeus para ipagtanggol siya. Maupo ka muna riyan. Kukuha lang ako ng gamot. Gagamutin ko yung mga sugat mo. Anito nang makarating siya sa office ni Zeus. Huwag na. Uuwi na lang ako. Tatalikod na sana siya nang hawakan ni Zeus ang kanyang kamay at iupo sa couch. Napatingin siya sa lalaki ng dahil sa ginawa niya. Nakita niyang seryoso pa rin ang mga mata ni Zeus habang nakatingin sa kanya. May kumakalat na picture nating dalawa ng birthday ni Kiara. May nakakita sa akin na niyakap ka at ginawa nilang malaking isyu ang bagay na yun. Nakaramdam naman siya ng matinding konsensya dahil lamang sa kanya nahaharap sa malaking issue si Zeus. Pasensya na. No, that's okay. Wala rin naman akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao eh. Ang inaalala ko ay kayo. Kayo ni Kiara. Tingnan mong nangyari sa'yo. Ayoko na madamay kayo ni Kiara. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Hinawakan ni Zeus ang kanyang kamay at marahan yung pinisil. Adeline, lahat ng sinabi ko kanina. Mr. Villa de Jesus? Sabay silang napatingin sa pinto nang kumatok doon ang owner ng restaurant ng pinagtatrabahuan niya. Mabilis tumayo si Zeus, inayos at pinakalma naman niyang sarili bago tumayo at harapin ang kanyang boss. Mr. Ko, I heard what happened. Tiningnan siya ng kanyang boss kaya napahinga siya ng malalim. I'm sorry, Miss Yundel. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Okay lang po, Mr. Ko. Ako po tong dapat manghingi ng paumanhin nang dahil po sa nangyari. Kung tatanggalin niyo po ako, maiintindihan ko po. Mas mabuti po yun para hindi na rin po madami ang restaurant niyo kung sakalin mga ano pong maging isyong kumakalat ngayon. No. Agad na apela ni Zeus. Kung meron mang dapat na alisin, iyon yung mga taong nanakit sa'yo. Hindi ikaw ang magpapakumbaba sa nangyari. Biktima ka lang din dito, Adeline. Pero hanggang nandito ako, hindi matitigil ang mga taong yun. Mas lalong iinit ang mga mata nila sa'yo. At baka pati ikaw masaktan ng dahil sa akin. I can fight them. Kaya ko silang harapin at kalabanin.
Kung yun lang ang tanging paraan para maprotektahan ko kayong dalawa ni Kiara. Natahimik si Adeline nang dahil sa sinabi ni Zeus. Nakikita niya kung gaano kadesidido ang lalaki na nasa kanyang harapan. Tiningnan niya si Zeus, hinihintay niyang bawiin itong mga sinabi, pero mukhang hindi yun gagawin ng lalaki. Kung ano man ang magiging desisyon nyo, ay gagalangin ko. Sa ngayon magpahinga muna tayong lahat. Sa kanilang natin pag-usapan ang mga nangyari ngayon. Nag-iwas ang tingin si Adeline nang marinig yung muling nagsalita si Mr. Ku. Mukhang pati ang lalaki ay naramdaman ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Huminga siya ng malalim bago talikuran si Zeus. Saka na lang tayo mag-usap, Zeus. Gusto ko na munang mapag-isa. Gusto ko munang makasama si Kiara. Hindi niya na hinintay pang makapagsalita ang lalaki. Naglakad na siya palabas sa opisina nito para puntahan si Kiara. Nang makita siya ng kanyang anak, agad na nagliwanag ang mukha nito. Mama? Mama? Bakit marami ka pong sugat? Mama, may nangyari po ba? Agad nitong tanong nang makitang itsura niya. Uuwi na tayo. Ani at sinimulang ligpitin ang mga gamit ng kanyang anak. Ha? Mama, nasan po si Mr. Chef? Hindi na po ba tayo ihatid ngayon? Tanong ni Kiara nang mapansin itong siya lang sumundo rito. Huminga ng malalim si Adeline at hinarap ang kanyang anak. Kiara, simula ngayon, huwag mo lang hahanapin si Mr. Villa de Jesus. Hindi natin siya pagmamayari at malaking agwat ng mga buhay natin. Hindi makakabuti kung mapapalapit tayo sa kanya. Hindi na alam ni Adeline kung maiintindihan ba ni Kiara ang mga sinasabi niya, pero wala nang ibang pumapasok sa kanyang isipan ng mga oras na yun. Ang nais na lang niyang mangyari ay makaalis at makalayo sa lugar na yun. Simula ng sunod-sunod na nangyari sa kanila, naging mailap sa mga tao sina Adeline at Kiara. Halos hindi na sila lumabas ng bahay. Ilang beses na rin pumupunta si Zeus sa kanilang bahay, pero hindi nila ito pinapapasok o nilalabas man lang kahit na ilang beses siyang pinipilit ni Kiara kausapin at pagbuksan si Zeus. Mama, hindi po ba tayo mamamasyal? Naiinip na po ako rito sa loob ng bahay. Reklamo ng kanyang anak isang araw. Tiningnan to ni Adeline, baka sang matinding pagkabagot sa mukha nito dahil ilang araw na silang hindi lumalabas ng bahay. Napabuntong hininga na lamang si Adeline. Pati ang kanyang anak ay nadadamay nang dahil lamang sa kanyang kapabayaan. Nilapitan niya ito't niyakap. Saan mo gustong pumunta? Anywhere po, Mama. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mga magulang niya. Ilang taon na siyang hindi umuuwi sa kanilang bahay. Simula nang ipagbuntis niya si Kiara at nang mapagtantong hindi siya pananagutan ng ama ni Kiara, nakapagdesisyon siyang lumayo sa kanilang bahay nang dahil sa matinding kahihiyan. Wala na siyang ihaharap na mukha sa kanyang mga magulang. Napailing na lamang si Adeline para iwagsi ang mga bagay na yun sa kanyang isip. Pilit na lamang siyang umiti sa harap ng kanyang anak. Okay, mamamasyal tayo. Tatayo na sana siya nang may bumusina sa labas ng bahay nila. Agad siyang kinutuban ng hindi maganda. Sinilip niya kung sino yun at nagtaka siya nang makita niya si Sander. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya sa kanyang sarili bago mabilis na lumabas para harapin si Sander. Bumaba naman si Sander sa kotse nito at sinalubong siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka raw pumapasok sa trabaho mo? Hindi na rin daw kayo lumalabas ni Kiara sa bahay. Ano? Nasira na ba ang buhay niyo dahil sa lalaking yun? Kung yan lang sadya mo rito, umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Tatalikod na sana siya nang hawakan ni Sander ang kanyang braso. Kinakausap pa kita. Huwag mo kong tatalikuran. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Walang maidudulot ng magandang lalaki yun sa'yo. Tingnan mo. Sobrang liit na ng mundo mo nang dahil sa kanya. At kung ano man ang nangyayari sa amin ngayon, wala ka nang pakialam doon. Buhay namin to. At wala kang kahit na anong karapatan sa amin, Sander. Malakas siyang binawi ang kanyang braso at muling tinalikuran
Pero laking gulat niya nang hilahin siyang muli ni Sander pabalik. Nabigla si Adeline nang sapilitan siyang hinalikan ni Sander. Gumapang ang matinding takot sa kanyang katawan nang dahil sa ginawang yun ng lalaki. Sander! Ang bitawan mo ko! Nagsimula nang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig na rin ang buo niyang katawan at hindi niya na alam ang gagawin. Hindi ako papayag na mapupunta ka lang sa iba, Adeline. Sa akin ka lang. Akin lang. Napasigaw na lamang si Adeline dahil wala siyang kalaban-laban dito. Tito Sander! Napatingin si Adeline kay Kiara na umiiyak habang nakatingin sa kanila. Nakikita ka ni Kiara. Nakikiusap ako, Sander. Parang awa mo na. Umiiyak niyang pakiusap pero parang wala ito sa sarili at pilit pa rin siyang hinahalikan. Nung akala ni Adeline wala na siyang pag-asa, biglang may kamaong lumipad sa mukha ni Sander. Napalayo ito sa kanya. May mga brasong yumakap sa kanya. Lumayo ka. Huwag na huwag mong hahawakan si Adeline. Huwag na huwag mo nang lalapitan sina Adeline at Kiara. Ako ang makakalaban mo. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo kapag nilapitan mo po ulit sila. Ramdam niyang panginginig ng buong katawan nito. Hindi sa takot, kung hindi sa galit. Andito na pala ang knight in shining armor mo na naglagay sa'yo sa alanganing sitwasyon. Ganyang lalaki ba ang gusto mo, Adeline? Huwag mo nang itanggi ang bagay na yon. Nakikita ko ano. Natikman ka na ba niya? Kaya hindi mo maiwan-iwan yan? Tarantado ka pala talaga eh. Lumapit si Zeus kay Sander at muli itong sinapak. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Adeline. Kung wala kang respeto sa sarili mo, huwag ka nang mandamay ng ibang tao. Oy, para ipaalala ko sa'yo, unang naging akin si Adeline. Ako ang nauna sa kanya. Ani Sander at gumanti kay Zeus. Napaupo naman agad si Zeus ang dahil sa ginawa ni Sander. Tumigil na kayo! Nakikita kayo ni Kiara! Pigil niya sa mga to, pero mukhang parehong may pinaglalaban ng dalawang lalaki at nagpatuloy sa pagsusuntukan. Nilapitan ni Adeline ang kanyang anak na kanina pa iyak ng iyak. Iniwas ito sa dalawa at tumawag sa guard. Mabuti na lang, mabilis tumating ang mato at napaghiwalay ang dalawa. May oras ka rin sa akin. Tatandaan ko yung mukha mo. Sisiguraduhin kong masisira yung oras na magkita ulit tayo, ha? At si Adeline? Sa akin siya. Ani Sander habang hawak ng mga guards. Sa tingin mo ba hahayaan kong makalapit ka pa sa kanila? Patayin mo muna ako bago mo gawa ang bagay na yun. Ako munang kaharapin mo bago mo sila mahawakan. Nakangising sambit naman ni Zeus. Parehong puro pa sa ang mga mukha ng mga to, pero makikita pa rin ang naglalagablab na galit sa mga mata ng mga ito habang nakatingin sa isa't isa. Zeus, tama na! Natatakot na si Kiara! Bigla naman tong natauhan eh. Nawala ang ngisi sa mga labi at mabilis silang tiningnan. Nang makita ang kalagayan nilang mag-ina, bumagsak ang mga balikat nito at lumambot ang ekspresyon sa muka. Kumalma ng mukha ni Zeus. Pinunasan nitong pumutok na labi bago sila lapitan. Adeline, Sir, tara na po. Tawag ng guard kay Zeus. Tumingin ang lalaki sa kanya. May gustong sabihin ng mga mata nito, pero mas pinili nitong yumuko at tumalikod na lang sa kanila. Maglalakad na sana to nang bigla nilang humabol si Kiara dito. Mr. Chef! Huwag mo po kaming iiwan. Umiiyak na sambit nito habang nakayakap kay Zeus. Baka po bumalik si Tito Sander at saktan na naman niya si Mama. Napatingin si Zeus sa kanya. Nakita niya naghalo-halong emosyon na naglalaro sa mga mata nito. Pero nang tumingin to kay Kiara, ay napabuntong hininga na lamang to. Yumuko si Zeus at binuhat ang kanyang anak. Pwede bang iwan niyo muna kami? Ako nang bahala sa kanila. Hindi maganda kung maiiwan sila lang. Baka kung ano pang mangyari sa kanila.
pakiusap ni Zeus sa mga guards. Nagkatinginin pa munang mato bago pumayag na iwan si Zeus sa kanilang bahay. Hindi nito binataon si Kiara na takot pa rin sa nangyari. Mabuti na lang at nakatulog lang kanyang anak dahil na rin sa sobrang pagod. Tulog na si Kiara. Uwi na ako. Pasensya na sa nangyari Adeline. But I'm grateful na dumating ako sa tamang oras. Dahil kung hindi, baka tuluyin ako naging kriminal. Hindi mo kailangang gawin ang bagay na yun, Zeus. Hindi mo kami sagutin ni Kiara. Mapapahama ka lang kung patuloy kang giginda sa pagitan naming dalawa ni Sander. At ayokong dumating ang araw na pagsisihan ko na nakilala mo pa kami. Alam mo, mas gugustuhin ko pang mapahamak. Masigurado lang ang kaligtasan ninyo. Ayos lang sa akin na masaktan eh. Kahit na ilang suntok at tadyak pa man ang tanggapin ko. Ayos lang. Basta kaligtasan yung magiging kapalit nun. At sa tingin mo ba, papayag ako na ganun ang mangyari sa'yo? Hindi ako papayag na may ibang taong masaktan ng dahil sa akin, ng dahil sa aming dalawa ni Kiara. Tama na ang nangyaring to. Lumayo ka na sa amin. Pasensya na. Pero hindi ko gagawin ang bagay na yan. Ngayon pa na nangyaring bagay na to, hindi na ako makakapayag na malapitan pa kayo ulit ng taong yun. Hindi mo kami kargado. Sa kargado ko man kayo o hindi, poprotektahan ko kayo. Hindi ikaw ang ama ni Kiara. Natigilan si Zeus nang dahil sa sinabi niyang yun. Kung yun lang ang paraan para lumayo ang lalaki sa kanila, igagawin niya ang bagay na yun. Mapaklang natawa si Zeus. Mahal kita, Adeline. Mahal ko kayong dalawa ni Kiara. Kung hindi mo pa rin ako kuha ang bagay na yun, hindi ako magsasawang ipakita at iparamdam sa inyo yun. Kahit na ipagtabuhin mo pa ako, kahit na ipabugbog mo pa ako, hindi ako lalayo sa inyo. Dito lang ako. Poprotektahan ko kayo. Napaupo na lamang sa sofa si Adeline bago mapaiyak. Natatakot siya. Takot na takot siya kung anong pwedeng mangyari kay Zeus kapag hindi pa rin ito dumistansya sa kanya. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng konsensya niya kapag may nangyaring hindi maganda sa lalaki. Nasa ganang sitwasyon si Adeline nang lapitan at tabihan siya ni Zeus. Kung natatakot ka, sasamahan kita. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin dahil kaya ko, Adeline. Magiging malakas at matigas ako para maging ligtas kayo. Zeus, ayokong masaktan ka. Ayokong masirang imahe mo ng dahil lang sa aming dalawa ni Kiara. Ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na may anak ang babae mo? Huhusgahan ka ng lahat ng tao. Maraming magagalit sa'yo. Maraming aayaw sa'yo. Baka mawalan ka palang trabaho ng dahil lamang sa amin. Shh! Hindi mangyayari ang bagay na yun, Adeline. Wala silang karapatan na pakialaman tayo. Hindi silang masusunod sa kung anong gagawin o magiging desisyon ko. At tulad nga ng palagi kong sinasabi, hindi silang magiging basihan ko para sa pipiliin kong mamahalin. Wala silang karapatan. Ang imahe ko, sila lang din naman ang bumuo nun eh. Kung silang sisira nun, hindi ko na kasalanan yun. Inilapag ni Zeus ang noon ito sa noon niya at marahang hinaplos ang kanyang buhok upang pakalmahin siya. Sabihin mo lang sa akin ang nararamdaman mo, Adeline. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Ako nang bahalang lumaban para sa ating tatlo. Napahikbi na lamang si Adeline. Ang dami niyang nakikitang komplikasyon sa oras sa sundin niya ang puso niya. Ilang beses niyang sinasabi sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi na siya magmamahal muli. Hindi na siya magpapapasok ng lalaki sa buhay nilang dalawa ni Kiara. Pero simula nang makilala niya si Zeus, nagbago ang lahat sa kanya. Gusto niyang alisin ang lahat ng takot sa kanyang dibdib. Gusto niyang talikuran ang kanyang pangako sa sarili at muling sumugal kahit na alam niyang maaari siyang masaktan sa huli. Hindi niya masabi kung bakit umabot sa ganito, pero isang bagay lang sigurado. At yun ay ang... Zeus, mahal kita. Minamahal na rin kita. Pero hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Natatakot ako na para nating masaktan ng isa't isa kung sakaling susundin natin ang ating mga puso. Mahal kita. At gusto kong tumuwi din sa linya kasama mo.
Napangiti naman si Zeus ng dahil sa narinig. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at marahan niyang hinalikan ng malambot ng mga labi ni Adeline. Sapat ng mga salita mo. May dahil na ako para harapin silang lahat, Adeline. Hindi natin masasabi kung kailan tayo magmamahal ng isang tao. Kapag tumibok ang puso natin, mahihirapan na tayong kalabanin yun. At ang tanging paraan upang maging malaya ay ang hayaan natin ang sarili natin na magmahal ng tama. Piliin ang nararapat at sundin ang tamang daan papunta sa ating kaligayahan. Kung minsan, hindi rin masamang sumugal at sumubok, lalo na kung nakikita nating maraming positibong bagay ang nasa paligid natin. Sabi nga nila, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang mahalaga ay sinubukan mo at wala ka ng pagsisisihan. Talaga po? Magiging papa na po kita? Nagkatingin ng sina Zeus at Adeline bago sabay na natawa ng dahil sa naging reaksyon ni Kiara nang malaman nitong magiging ama na si Zeus. Yes, we're getting married. Nakangiting balita ni Zeus sa kanyang anak. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Adeline kay Kiara. Umiling si Kiara at nagulat na lang sila nang bigla lamang tong umiyak. Agad naman tong dinaluhan ni Adeline. Hey baby, galit ka ba kay mama? Ayaw mo bang pakasalan ko si Mr. Chef? Hindi po. I'm so happy, ma. Sobrang saya ko po kasi po finally magkakaroon na po ako ng papa. Magiging isang happy family na po talaga tayo. Nanggilid ang luha sa mga mata ni Adeline nang marinig ang sinabi ng anak. Sa tuwing magbe-birthday po ako, ang wish ko po lagi kay Lord na magkaroon na po ako ng mabait na papa. Kahit na hindi po mayaman, basta po yung kahit tayong alagaan at mahaling dalawa, okay na po sa akin yun. Nung unang beses ko pong nakita si Mr. Chef, gusto ko pong sabihin sa kanya na gusto ko po siyang maging papa. Pero nakakahiya po. Sabay silang natawa ni Zeus habang naluluha ang mga mata at pinapakinggan ang mga sinasabi ni Kiara. Para po siyang anghel na bigay po ni Lord. Mama, salamat po sa pagbibigay ng pinakamagandang gift sa akin. Mahal na mahal po kita, Mama. At ikaw rin po, Papa. Niyakap niya si Kiara. Naramdaman din ni Adeline ang paglapit ni Zeus sa kanila. Niyakap sila nito at ipinramdam na ligtas sila. Ngayon, matatawag na talaga silang isang buong pamilya. Mahal ko rin kayo. Pero bago yun, may gusto rin ko mausap muna sa inyo. Natigilan si Adeline. Ha? Sino? Humiwalay si Zeus sa kanila at nilapitan ang pinto ng kanilang bahay. Binuksan nito ang pinto at halos manlamig ang buong katawan niya nang makita kung sino ang nandoon. They reached me out because of that issue. Miss ka na raw nila, Adeline. Hindi naman daw sila galit sa iyo eh. Halos manlambot ang mga tuhod ni Adeline nang makita niyang kanyang mga magulang sa kanyang harapan. Ma? Pa? Lumuluhang tawag niya sa mga to bago lapitan at yakapin ng mahigpit. Ma? Pa? Sorry po. Shh. That's okay, Iha. Hindi kami galit sa iyo. Ang tagal ka na naming hinahanap. Ang tagal naming gustong bumalik ka sa mansyon pero hindi ka namin makita. Ang tagal ka na naming hinihintay umuwi. Ilang beses na rin kaming sumubok na hanapin ka pero nabigulan kami. Sobra kaming nag-aalala sa iyo, anak. Sorry, Ma. I'm really sorry po. Natakot po ako. Sobra po ako natakot dahil akala ko magagalit po kayo sa akin. Wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Sobrang laking kahiyan sa pamilya natin na nagawa ko. I'm really sorry. Shh. Hindi kami galit, okay? At kung nagsabi ka noon, hindi kami magagalit sa iyo. Mas matutuwa pa nga kami dahil sa wakas. Magkakaroon na kami ng apo. Pasensya na kung yun ang naiparamdam namin sa iyo ng mga oras na yun. Wala kami nung mga panahong kami lang nang makakapitan at sandalan mo. Pasensya na kung wala kami sa tabi mo ng mga panahong nag-iisa kang nagpapalaki sa anak mo. Nung mga gabing nahihirapan ka. Sobrang patawad, Adeline.
Nabigo kami maging isang mabuting magulang sa'yo. Mas lalo lamang naiyak si Adeline nang dahil sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya alam ang gagawin. Ilang taon, halos makalimutan niya na ang boses ng mato. Hindi niya na magawang may paliwanag pa ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Ayaw niya nang humiwalay sa yakap ng kanyang mga magulang dahil sa labis na pangungulila sa mga ito. At ngayon, magkakasama na tayo. Hayaan mo kaming makabawi sa iyo at sa apo namin. Hindi na ulit tayo magkakaiwalay. Sama-sama na ulit tayo. Lalo ngayong may nais kang humingi ng kamay mo. Tumingin sila kay Zeus na nakangiti lang habang pinapanood sila. Salamat sa iyo, iho. Salamat sa pagtulong sa amin na wali naming mahanap ang anak namin. O walang naman po. Teka, nasaan ang apo namin? Sigurado akong malaki na siya. Nilingon ni Adeline si Kiara na mukhang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Kiara? Mama, sino po sila? Di ba? Palagi kong sinasabi sa'yo na may lolo't lola ka. Sila yun, Kiara. They want to see you. Pagkatapos magsalita, ay nakita ni Adeline kung paano unti-unting namilog ang mga mata ni Kiara habang nakatingin sa dalawang matanda na nasa kaning harap. Saglit siyang lumayo para bigyang daan si Kiara sa kaning mga magulang. Wow! They are my grandparents, Mama? Yes, they are. Wow! May papa na ako tapos may lolo't lola pa? We have a big happy family na, Mama! Masaya nilang pinanood si Kiara na masayang nagpapakilala sa kanyang mga magulang. Isinandal niya ang kanyang ulo kay Zeus na nakaakbay sa kanya. Akapwa niya yung masaya rin sa nakikita ngayon. Thank you. For what? For making this all happens. I love you, Zeus. For you and for our daughter. I'll do everything for both of you, Adeline. I love you too. Hindi madaling gumawa ng desisyon dahil sa bawat desisyon na ating gagawin. May masasaktan at may masasaktan talaga. May maaapektuhan at may magagalit. Pero palagi niyong tandaan na mas mahalaga pa rin ang desisyon na makakabuti sa iyo at sa mga taong mahal mo. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao. Hindi mo kailangan ng opinyon nila, lalo na kung personal na buhay mo nang pinag-uusapan. Maging matalino at maingat sa bawat desisyon na ating gagawin. Pero kahit na ano pang problema ang dumating sa ating buhay, mas pipiliin pa rin nating ngumiti at maging masaya sa buhay. Bumukas ang malaking kahoy na pinto sa harap ni Adeline kasabay ng pagsimula ng mabagal at nakakaantig damdamin na tugtog. Nagsimula siyang maglakad. May mga bulaklak na nahuhulog sa ulo niya kung saan nakasuot ang isang belong puti. Maraming taong nakangiting nanunood sa kanyang paglalakad. Ang iba'y naluluha pa habang pinapanood siya. At sa dulo ng carpet na nilalakaran niya, ay ang lalaking hindi niya inaasahan na magiging wakas niya. Nakangiti ito kahit na maluha-luha ang mga mata nito habang hinihintay siyang makarating sa kanyang tabi. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Hinawakan nito ang kanyang braso para ihatid sa kanyang mapapangasawa. Mabutit nakahanap ka na ng lalaking handa kang panindigan habang buhay. Kung ano man ang dumating na pagsubok sa inyo, wag niyong susukuan ng isa't isa. Lalo pat may anak na kayo. Si Kiara. Gawin yung dahilan ng anak ninyo para mas maging matibay kayo at humabang pagsisamahan ninyo. Naluluhang tumango si Adeline. Opo pa. Salamat po. Mahal na mahal po kita. Ang ganda-ganda mo, Adeline. Malayo na talagang narating mo. May anak ka na. Ngayon ikakasal ka na. Pero kahit na gano'n, nandito pa rin kaming magulang mo para gabayan ka sa lahat. Kapag sa palagay mo pagod ka na, nandito pa rin kami para maging pahinga mo. Salamat po, Ma. Tatandaan ko po lahat ng payo po ninyo. Mahal ko po kayo. Nagyakapan pa muna silang tatlo bago nila harapin si Zeus na naghihintay kay Adeline. Iho, ikaw nang bahala sa unik kaiha namin. Inalagaan namin yan. Kaya sana alagaan mo rin siya ng higit sa pag-aalaga namin sa kanya. Makakaasa po kayo sa akin pa. Nang maihabilin na siya ng kanyang mga magulang kay Zeus, ay iniwan na sila ng mato sa altar
sa harap na pare nang magbabasbas sa kanila. Sobrang ganda naman ng magiging asawa ko. Palihim niyang siniko si Zeus dahil umaanda na naman ang kapilyuhan nito. Mamaya ka naman bola, baka sipain ka ni Father eh. I'm just telling the truth. Pagkatapos ng araw na to, asawa na kita. Nanay ka na ng magiging anak ko at kapatid ni Kiara. Finally, I found the right person that I've been looking for. Hinawakan ni Zeus ang kaning kamay. Mahigpit na tila ayaw na siyang pakawalan. You're my ending, Adeline. Hindi man ikaw naging simula ko, pero sisiguraduhin ko na ikaw na ang pinakamagandang wakas ko, Zeus. Hindi ako mangako na maging perpekto ako dahil lahat tayo nagkakamali. Pero sisiguraduhin ko na ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Mabigyan lamang kayo ng magandang bukas ang manak natin. Maging mabuti akong asawa at ama sa inyo. At gagawin ko ang lahat para maging magandang pamilya natin. Hindi ka lang naman mag-isa rito eh. Kasama mo ako. Kasama mo kaming dalawa ni Kiara. Si Kiara at mga magiging anak pa natin. Lahat ay gagawin natin para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sama-sama tayo at tulong-tulong. Napasinghot na lang si Adeline dahil sa sobrang saya. Hindi niya inakala na darating siya sa gantong sitwasyon kung saan magmamahal siya ng lalaki ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. At hindi niya rin inaasahan na mayroon pa palang tulad ni Zeus na tatanggapin siya maging sino man siya kahit na may anak na siya. Salamat, Zeus. Salamat sa pagmamahal mo sa tulad ko. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay naming dalawa ni Kiara. Sobrang swerte namin sa'yo. No, ako ang swerte dahil natagpuan ko kayo. Nakilala kita't si Kiara. At tama ka, kayo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya. Kung gaano ako nagpapasalamat sa may kapal na binigay niya kayo sa akin. Humarap si Zeus sa kanya nang matapos ang magsalita ang pari. Tinaas ang lalaking suot ng belong puti at pinahid ang ilang butil ng luha na naggalit sa kanyang pisngi. Hinalikan pa muna ni Zeus ang kanyang mga mata upang huminto ang pagluha nito, kaya natawa na lang siya ng mahina. Mahal na mahal niyang lalaki na nasa harap niya ngayon. Mahal kita at mamahalin pa kita, Adeline. Napangiti na lamang si Adeline nang magdampi ang kanilang mga labi, simbolo ng pag-iisang dibdib nila. Sa huli, matapos ang maraming paghihirap ng kanilang pinagdaraanan, naging masaya si Adeline. Nahanap niyang pagmamahal na kahit kailan ay hindi mananakaw ng kahit na sino. Pagmamahal na may tuturing niyang kayamanan na may papamanan niya sa kanyang mga anak. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Zeus at Adeline. Sana po na iparting ng kwento nila sa inyo ang aral na hindi sumpang pagiging single mom. Na kahit may anak sila, maaari pa rin silang magmahal at mahalin tulad ng ibang babae dahil tao lang din sila at nagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.